nag-message kasi sa akin, nagpaalam naman ako, sabi ko sa kanya, gusto ko rin to ma-share at para malaman nyo rin yung thoughts ko about this topic, ganyan, para makatulong din tayo sa iba na may pinagdadaanan ganito. But anyway guys, itong sasabihin ko is, hindi ako magmamagaling, hindi ako magmamarunong or something. Sasabihin ko lang yung opinion ko kasi syempre magulang na rin ako. Sa 6 years na pagiging magulang ko, pagiging nanay ko, sobrang dami kong napagdaanan guys. Ang dami kong na-realize na, ganito pala dapat, hindi pala ganito, ganito, ganyan. So, ang dami kasi lumaki kami ng husband ko sa mga Gen X parents, but blessed ako dahil yung nanay ko is hindi naman siya ganun super Gen X. Napaka-cool na nanay at open yung communication namin guys. Hindi siya yung, never niya akong pinakailaman, never niya ako inubliga or something. As in, chill lang na nanay ko. But sa pinagdaanan ko ngayon na 6 years kaming akong bilang nanay, isi-share ko lang yung mga thoughts ko. So, ako kasi guys, ang unang tanong ko nga dyan, kamusta ka bilang nanay or kamusta ka bilang magulang? Bakit nagaganyan anak mo? Hindi sa sobrang biniblame ka ha. Pero kasi dapat guys, hindi yan pwedeng maging one way lang eh. Hindi tayo pwedeng mag-judge lang based na, mag-judge mo agad yung anak mo na, ang sama naman ng anak niya, bakit naman ganyan ginawa sa kanya? Typical, diba na, bakit ganyan yung anak mong sumasawa na ugali? Hindi ganon guys. Tatanungin mo rin na bakit siya nagkaganon? Paano mo ba siya ina-approach? Paano ka ba bilang nanay niya? Kasi guys, kung open yung communication nyo ng anak mo, maganda yung relationship nyo, hindi ko naman sinasabing pangit or hindi maganda relationship nyo, pero bakit ganon yung nagiging attitude ng anak natin? Kasi guys, tanggalin na po natin sa isip natin na porkit magulang tayo lang yung tama. Walang karapatan yung anak natin na feeling natin, porkit ang dami nating napagdaan ng hirap sa buhay, feeling natin, alam na natin lahat. Hindi guys, as in, every day it's a learning process din po talaga. Masasabi ko na ako, kahit na 6 years old yung anak ko, sobrang dami kong natututunan. As in, nabago rin talaga yung mindset ko, nabago yung pagkatao ko kasi sobrang, hindi naman sa pinagmamalaki ko yung anak ko guys, pero 6 years old, sabi nga nila, sila nagsasabi guys, gifted nga daw yung anak namin kasi sobrang matured niya for his age. Kasi nga, kami, never namin siya binibaby or what. Tapos, kami, very open kami kay Hugo. We know when to say sorry kapag alam naming mali kami. Lalo na kapag si Hugo, very honest talaga siya na pag sobra yung ugali namin. Kasi ikaw, ganyan, sinasabihan niya ako, nagsusorry talaga ako. At tinatry ko talagang magbago, guys. Kasi nagdedepende yung attitude ng anak mo or pakikisama sa iyo ng anak mo kung paano ka maging nanay din. Kasi iba yung feeling na, iba kasi guys yung feeling nilang secured sila sa parents nila or sa mom nila guys. And wag iwasan po natin yung feeling entitled tayo sa mga anak natin porket naghirap tayo sa kanila. Normal yun kasi guys, responsibility po natin yan. Or part talaga yan ng responsibilities natin na magpalaki ng anak at ibigay ko ano yung dapat sa kanila guys. And wag po natin na-expect na ibabalik sa atin nung anak natin kung anong ginawa natin. Hindi siya loan eh. hindi siya loan na kailangan na parang feeling natin na pinag-aral kita, binigyan kita ng buhay mo, ng lahat binigay ko sa'yo, tapos kailangan ibalik mo sa akin. Hindi ganun guys. Iwasan na rin po natin yung ganung thinking kasi hindi ako nagsasalita ng tapos. Mas maganda po talaga na ginagawa natin yung lahat para maging okay at maging secure din tayo na hindi tayo umaasa sa anak natin. Walang masama na magbigay sila or entrust nila yung kinikita nila sa atin. Pero guys, as much as possible ha, sa nakikita ko, sa na-experience din po, na mas okay kapag secure din po tayong mga magulang guys. Yun yung na-realize ko kasi deserve po ng mga anak natin na mag-enjoy din sila, mag-explore kasi dyan po sila matututo. Pero wala namang masama na tulungan tayo ng anak natin pag gusto po nila yon. Talagang kung yun yung gusto nila, why not? Pero wag din natin naman iasa na parang, oy, binigyan kita ng ganito ha, yung bata ka, ganyan, kailangan paglaki mo ibalik mo sa akin lahat ng ginastos ko, lahat. Hindi ganun guys.
Kasi well, hindi rin ako kasi makapagsabi ng tapos kasi iba-iba talaga yung purpose natin. Ako, hindi ko alam kung anong maging future namin. Baka may umasa rin ako sa anak ko. Hindi natin masabi, ba? Sinasabi ko lang to. Pero guys, as much as possible talaga, huwag nating obligahin yung mga anak natin kung kaya naman din talaga. Kaya gawin din talaga natin. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Okay lang mag-ask ng help, pero wag naman lagi. Kasi may rin yan eh. May gusto rin silang gawin sa buhay nila eh, 'di ba? I mean, may kailangan din silang i-explore. At saka tayo, may limit lang tayo sa mundong 'to. Hindi tayo forever buhay dito, guys. I mean, hindi natin alam. So, yung nakangilay ko sinasabi sa inyo, life is short talaga kasi hindi natin alam. So, trust lang din talaga kay God sa mga desisyon natin sa buhay. Pero guys, as parent talaga, kamustahin din natin yung sarili natin. Kung kayang magpakumbaba sa anak natin, gawin natin guys, kasi deserve nila yon. Kailangan laging tuwin. Ayoko i-judge yung anak mo. For sure, sa iba sasabihin, walang hiya talaga yung anak mo, bakit ganyan? Pero hindi nila kakita na, ano bang ginawa mo? Nag-alarm kasi. Hindi na iisip no iba na ano rin ba ginawa mo? Anong klaseng nanay ka? Yes, nagkakamali talaga tayo. Kahit sobrang makasalanan tayo, anak pa rin natin yan. Magulang pa rin tayo. Pero guys, talagang communication talaga. And paano natin itrato yung anak natin? Yun din yung ibabalik sa atin. Walang pinagkaiba yan guys. Kung anong ginagawa mo, yun din yung babalik sa'yo. Hindi natin pwedeng i-blame lagi yung sa anak natin. 'Di ba? Kasi i-check din natin kung ano bang ginawa ko. Bakit nga talaga siya ganyan? 'Di ba? Walang masamang magpakumbaba, mag-sorry, basta i-prove mo lang na talagang sincere ka. Hindi mo siya gagawin kasi may nag-advise sa'yo. Hindi mo siya gagawin kasi kailangan ko kunin ulit yung loob ko o loob niya para naman tulungan niya ako. Hindi rin naman ganon. Pwedeng may mali rin yung anak mo, may mali ka rin. So, kailangan i-check nyo muna kung ano ba yung mali sa inyo. Hindi pwedeng laging one way lang. 'Di ba? Hindi dapat pwedeng laging gano'n na pag nagkwento ka o pag nagsabi ka, judge agad kung sino yung maling agad na attitude. Kailangan may pinanghuhugutan yan, guys. Or may pinanggagalingan pala yan. Tulad niyan, hindi naman sa pag-aano, guys, kami ni Heinz talagang mini-make sure namin pag na-upset si Hugo, hindi namin na siya pinapagalitan. Hinahayaan namin siya, sige, umiyak ka muna. Kapag okay ka na, sabihin mo kapag anong nararamdaman mo. Hindi na kami yung porket umiiyak yung anak mo, sasabihin mo na, stop crying now, stop crying, na hindi mo man lang sinabi o hindi mo man lang inalam na bakit siya umiyak. Hindi mo man lang inalam kung ano ba na feel mo, bakit galit ka ba o bakit anong naramdaman mo, ba't ka umiyak. Yung ganon guys, kailangan yun lang talaga, dapat open yung communication natin, open tayo sa anak natin, huwag tayong feeling entitled sa lahat na porket matanda na tayo. Kasi yan ang sinasabi, di ba dati na mas matanda ako sa iyo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi lahat sa ganon. Wala sa age yung maturity na yan, guys. Hindi ako iniwala na ang daming matatandang hindi na tumanda sa something ganon, hindi na sa pagkatandaan, something ganon. Maraming matanda na hindi pa rin natuto na ganon pa rin yung ugali, alam niyo yon. At maraming bata ngayon na super matured na akala mo ang dami ng pinagdaanan din na mas hindi naman nahigitan, pero marami na experience. So, yun lang guys. So, na-i-check din natin yung sarili natin. Huwag tayo laging i-blame. Huwag natin laging i-blame yung anak natin. Kahit ako, hindi ko mabiblame yung anak ko pag sabi niya sa akin na busy ako. Kasi, totoo namang busy ako. Kaya pag sinasabi sa akin ni Hugo yun, gumagawa talaga ako ng way para ma-feel niya na nandiyan yung presence ko. Kahit sobra ang hirap i-balance, kasi nagbe-business ako, inaalagaan ko yung asawa ko, naglinis ako ng bahay, lahat na. Pero pag sinabi ng anak ko na parang medyo nagiging busy na ako, ay, stop muna ako. As in, kahit gaano ka kailangan namin ng money ngayon para sa extra ng kailangan kong extra kumita, na kahit kailangan guys, kaya kong i-sacrifice muna isang araw ko sa anak ko, kasi yun ang ayoko talaga na ma-feel niya na sobrang andyan nga ako pero wala yung presensya ko. Priceless talaga yun guys. Kaya pag medyo ganyan na, hindi ko pinagsisisihan yung mga days na nagsa-stop muna ako, nagpapahinga ako, dahil na nakapaglaro kami ng chess, nakakalabas kami, kaya di mo lang kami gumagastos ng sobra, may mga libre namang playhouse, basta may gas ka lang. Ang bottom line, na
i-check muna na bakit nagkaganyan yung anak mo. Anong klase or ano bang nagawa mo rin. So, yun lang guys. And sana, if ever man may gusto pa kayong topic or may gusto kayong hingian yung opinion ko, PM nyo lang ako or comment lang kayo. Thank you!